Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng maraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na ay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibo ng mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang buti. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Na nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang iniaasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagkakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad na napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat, ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad sa binhing na pahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita. At sila ay nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesucristo. Tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon,
marahil sila ay magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Alam niyo po, napakahaba ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kaya nga, hindi ko na-explain yung tungkol sa parable, no? Yung tawag, parable of the sower, kasi in-explain na ni Lord. Pero alam niyo po, yung puso o heart ng gospel today ay nandito sa aking binasa. Tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. Ito'y galing kay Propeta Isaias. Usually, our Lord quote from this major prophet Isaiah. Alam niyo po, kahit gaano kadami ng ating naririnig o nakikita, kung tayo bulag at bingi sa katotohanan at bulag at bingi sa mga dapat nating paniwalaan, baliwala pa rin. May kasabihan nga sa Tagalog, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Hindi po ba? Pwede rin i-apply natin. Mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. At mahirap makinig ang mga nagbibingihan. Sabi nila, di ba? Iba yung bulag ka sa nagbubulag-bulagan. Kasi yung bulag, siguro may na-aksidente o pinanganak na gano'n, natural or common. No? Pero yung nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, nandun na yun sa kalooban. Sabi nga, straight from the heart. Galing sa, gusto nyo ng Tagalog, gawin natin Tagalog. Pagmula sa puso ay tunay ang ganyan. No? Mula sa puso, yung pagbubulag-bulagan, yung pagbibingihan. It means you will it. No? Kaya naman, malaman mo nga yung parabola, pero kung nagbubulag-bulagan ka naman sa katotohanan at nagbibingi-bingihan ka na parang hindi mo napakinggan ang salita ng Diyos, walang mangyayari. Huh? It never will change your life. Huh? At alam niyo, yan ang problema sa ating mga Kristiyano at sa ating, dahil sa nangyayari sa ating bansa. No? Marami sa atin nakakakita ng injustice. Hindi maganda, pero nagbubulag-bulagan lang tayo. No? Alam nating mali ang ginagawa, pero hinahayaan lang natin. No? Maraming humihingi ng tulong, marami tayong nakikinig na dapat nating paniwalaan, pero nagbibingihan tayo. Bakit? Kasi gusto yun natin yung, sabi nga ni Pope Francis, we are like a supermarket Christian. Alam niyo, supermarket Christian? Gawin na lang natin Robinson o SM Christian para maintindihan ninyo. Ano yung sabihin doon? Sabihin, yun yung namimili. No? Di ba pag pupunta ka ng supermarket, namimili ka ng bibilhin mo, hindi mo lahat kukunin. Pipiliin mo lang, ito maganda, ito mura. So that's us, the majority. Paniniwalaan lang natin yung maganda sa atin. At narinig ko pa nga, nung Sunday ba ito, nag-blessing ako, sabi ng isa, Father, hindi ako nagsisimba, pero naniniwala naman ako sa Diyos. Kasi, sabi niya, pag nagsisimba ako, nakikita ko yung mga magsyota, siguro nainggit. Nakikita lang yung mga mag-girlfriend, mag-boyfriend, naghahalikan. Sus naman.
tumahimik lang ako, pero sa isip-isip ko po, no? Hindi naman tayo nagsisimba para tingnan yung iba. Remember that? We do not go to Mass to look at those in front of us, back of us, the side of us. No. We go to Mass to look at whom? To Him, to Jesus, to the priest who celebrate Mass. No? At alam nyo, ang katotohanan, pati ang mga demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi sila nagsisimba. O minsan ay nagsisimba at ano. So, anong kaibahan natin sa kanila? Mga kapatid, no? Hingin natin sa Panginoon, tulungan tayo na huwag magbubulag-bulagan at huwag magbingi-bingihan. No? Na imulat ng Panginoon ang ating mga mata at ang ating mga tainga sa mga dapat nating makita at madinig para sa ikapagbabago ng ating